Alam mo ba, ang China ang bansang may pinakamalaking populasyon sa buong mundo. Umaabot na ang populasyon nito sa 1.35 bilyong katao. Samantalang ang populasyon ng buong mundo ay umaabot sa humigit kumulang 6.7 bilyon. Ibig sabihin, ang halos 20% ng mga tao sa buong mundo ay mga Tsino at nangangahulugang ang isa sa bawat 5 taong nabubuhay sa mundo ay mula sa bansang China. Maliban sa napakabilis na paglago ng kanilang populasyon, noong 1950, ang kabuuang populasyon ng bansang China ay 563 milyon lamang kumpara sa 1.35 bilyon ngayong 2013. Ang ekonomiya ng China ay naging pinakamabilis ding umunlad sa buong mundo mula nang magsagawa sila ng mga reformang pang-ekonomiya noong 1978. Sa taong 2013, sila na ang itinuturing na pangalawang may pinakamalakas na ekonomiya at pinakamalaking importer at exporter ng mga kalakal sa buong mundo. Kaugnay nito, kung pagsasama-samahin ang lahat ng variation ng wikang Mandarin Chinese, ito rin ang wikang may pinakamaraming nagsasalita na umaabot sa halos 1 bilyong katao. Hindi katakataka kung gayon na ang impluwensyang Tsino ay lumalaganap sa iba't ibang panig ng mundo, hindi lang dahil sa kanilang mga kalakal na ini-export, kundi dala rin ng mga Tsinong nangingibang bayan upang doon na manirahan. Ako si Jia Lee, isang ABC. Ako si Jia Lee, 15 taong gulang at isang ABC. Mahuhulaan mo ba kung ano ang ABC? Ang ABC ay American-born Chinese. Ang karaniwang katawagan sa mga katulad kong may magulang na Tsino subalit ipinanganak at lumaki rito sa Amerika. American Chinese ang tawag sa akin ng nakararami. Ipinanganak at lumaki ako rito sa Los Angeles, California, subalit parehong Tsino mula sa Beijing, China ang aking magulang. Paano nga ba ang buhay ng isang ABC? Naku! Masasabing mapalad ako dahil nararanasan ko ang kultura ng dalawang bansa. Unang-una, mahusay ako sa wikang Ingles at ito ang ginagamit ko kapag nasa labas ako o kapag kausap ko ang aking mga kaibigan, kaklase at maging ang pinakamatalik kong kaibigang si Lian na isa ring ABC. Subalit kapag nasa bahay ako, higit na nangingibabaw ang kulturang Tsino sa paraan ng pagpapalaki sa aming mga magkakapatid. Kapag nasa loob na ako ng bahay ay Mandarin Chinese na ang salitang ginagamit ko at ginagamit din ng iba pang miyembro ng aking pamilya. Ang pamilyang Wang sa Los Angeles, California. Napakahalaga ng pamilya sa aming mga Tsino. Hindi tulad ng mga kaibigan kong purong Amerikano na gustong mabuhay agad ng mag-isa pagsapit nila sa tamang edad, kami ay hindi basta bumubukod sa aming magulang kahit pa nga nag-asawa at may mga anak na. Pangkaraniwan na lang sa aming mga Tsino na magkakasama sa isang tirahan hanggang sa ika-4 na henerasyon. Katunayan, dito sa aming bahay nga ay kasama namin ang waipo o lola ko na pinetisyon ni mama noong ako ay 5 taong gulang pa lamang. Mula pa noong bata ako ay si waipo na ang lagi kong kasakasama kapag nasa trabaho ang aking magulang at ang 2 nakatatanda kong kapatid. Ngayon ay may asawa na ang aking gegyo, kuya, pero kasama pa rin namin siya sa bahay, gayon din ang asawa niya at ang kanilang mag-iisang taong anak na si Sheng. Inaalagaan namin ni waipo si Sheng kapag wala ang kanyang magulang. Ang aking Gigi o ate ay dito pa rin nakatira kahit na siya'y tapos ng mag-aral at may trabaho na. Si waipo at ako. Kami ng aking waipo ang pinakamalapit sa isa't isa. Marami siyang naiturong kultura at tradisyong Tsina sa akin. Isa sa mga ito ay ang kalagayan ng kababaihan sa tradisyonal na kultura ng Tsino kung saan ang mga lalaki ay itinuturing na nakatataas kaysa sa mga babae. Tulad ng sinasabi sa aklat na The Mother of Mencius, ang katungkulan ng isang babae ay manatili sa bahay para magluto, mag-init ng alak, mag-alaga ng kanyang mga biyanan, manahi ng mga kasuotan, at wala na.
Kailangan niya ring sundin ng 3 pagsunod tulad ng unang pagsunod. Kapag siya ay bata pa, kailangan niyang sumunod sa magulang. Ikalawang pagsunod, kapag siya'y may asawa na, ay dapat siyang sumunod sa kanyang asawa. Ikatlong pagsunod, kapag siya'y nabalo na, ay kailangan niyang sumunod sa kanyang anak na lalaki. Dahil daw dito, maraming kababaihan sa China ang hindi nakapipili ng kanilang mapapangasawa dahil ang magulang ang pumipili at nakikipagkasundo sa mapapangasawa ng kanilang anak na babae. Ilang paniniwala at tradisyong Tsino. Maraming iba pang bagay na naibahagi ang aking waipo tungkol sa kanyang minamahal na bansa. Mayaman ng China sa paniniwala at tradisyong nagmula pa noong unang panahon at patuloy na isinasagawa hanggang sa kasalukuyan. Katunayan, ang marami rito ay sinusunod pa rin ng aming pamilya kahit pa matagal na kaming naninirahan dito sa Amerika. Sinabi ni Waipo na maraming Tsino ang sumusunod sa mga pungsoy dahil ito raw ay gabay para maisaayos ang pamumuhay ng naaayon sa 5 elemento ng kalikasan: ang kahoy, apoy, lupa, metal, at tubig. Makatutulong daw ito sa pagpapanatili ng mabuting kalusugan, kaligayahan, at kaayusan sa buhay. Kaya naman bago pa simulan ang pagtatayo ng aming tahanan, ay kumonsulta na ang aking mga magulang sa isang eksperto sa pungsoy para malaman kung saan pinakamaswerteng ilagay ang mga bahagi ng bahay. Maliban dito ay marami pang pamahiin at paniniwala kaming sinusunod, tulad halimbawa ng posisyon ng chopstick kapag kumakain. Bata pa ako ay lagi nang ipinaalala sa akin ni Waipo na hinding-hindi ko dapat itusok ng patayo sa gitna ng kanin ang aking mga chopstick dahil ito raw ay nangangahulugan ng kamatayan. Marami pang ibang paniniwala ang sinusunod namin sa mga okasyong tulad ng kapag may ikinakasal, sa mga paglilibing, sa pagdiriwang ng bagong taon, at napakarami pang ibang bagay. Subalit hindi lang si Waipo ang nagtuturo sa akin. Siya man ay tinuturuan ko rin ng kulturang Amerikano. Isinasama ko siya minsan sa panonood ng football at pagkatapos ay kumakain kami ng hotdog, hamburger, at ng iba pang pagkaing Amerikano. Sinesermonan nga lang ako ni Mama dahil mamantika raw ang mga ito at baka makasama sa kalusugan ni Waipo. Ako rin ang nagturo sa kanyang mag-Ingles. Nakatutuwa dahil pagkalipas ng 10 taon niyang pagtira rito sa Amerika, ay marami-rami na siyang alam na salitang Ingles. Pumayag naman siyang matuto dahil kapag lumalabas kami at napahiwalay siya, ay baka hindi na siya makauwi sa bahay kung hindi siya makapagsasalita ng kahit basic English man lamang. At di tulad ng ibang matatandang Amerikanong sa mga home care tumitira kapag hindi na kayang mag-isa sa bahay, hinding-hindi namin papayagang malayo sa amin si Waipo. Tiyak na malulungkot siya noon at malulungkot din ako dahil kaming dalawa lang ang magkasama sa silid. Ang kainan sa pamilya. Tulad ng karaniwang pamilyang Tsino, ang aming pamilya ay nabubuklod sa isang hilig, ang kumain. Sabay-sabay kaming kumakain sa aming pabilog na mesa. Sa kaugalian namin ay dapat una munang pauupuin ang mga nakatatanda at ang mga bisita, kung mayroon man, bilang pagpapakita ng paggalang, kasunod ang pinakabata tulad ni Sheng, tapos kami naman. Hindi mawawalan ng noodles, wonton soup, lugaw, at iba pang uri ng dumplings, kanin, at mga ulam tulad ng sweet and sour pork, breaded fish fillet, at lumpia sa aming hapag, bagamat ang mga pagkaing mamantika ay iniluluto lamang ni Mama para sa aming mga bata. Mas gusto nilang mga nakatatanda ang pagkaing pinasingawan o steamed kaysa piniprito o nilalagyan ng mantika. Sa paghahanda ng pagkain, ang higit na binibigyang pansin ng mga Tsinong tulad namin ay ang lasa, kulay, amoy, at itsura. Hindi gaanong inihahain ang matatamis na pagkaing Amerikano tulad ng cookies, cakes, pies, at ice cream. Ang mga ito'y inihahanda lamang kapag may espesyal na okasyon. Ang karaniwang panghimagas namin ay ang red bean soup,
sweet white lotus seed soup, at steamed papaya soup o kaya'y prutas. Ang piging sa aming pamilya. Kapag may ipinagdiriwang kaming espesyal na okasyon tulad ng Chinese New Year, kasalan, graduation, kaarawan, o kapag may bisita kami, ay nagiging abala ang lahat sa paghahanda ng mula 10 hanggang 12 putahe. Karaniwang nagsisimula ang ganitong mga handaan sa mga pampagana tulad ng jellyfish salad, tokwat baboy, at sabaw tulad ng shark's fin o bird's nest. Ang mga ulam naman ay kinabibilangan ng mga espesyal na recipe ng pamilya para sa pagluluto ng alimango, sugpo, malalaking isda, hipon, itik, tupa, baka, manok, at gulay. Hindi rin mawawala ang mga sariwang prutas. Ang mga okasyong ito rin ay espesyal dahil pagkakataon din ito para magkita-kita at magbalitaan, magkwentuhan at magtawanan, kaya naman piging o bangkete ang inihahanda at hindi pangkaraniwang mga pagkain lamang. Sa ganitong mga pagkakataon na ilalabas ang pinakamagagandang gamit sa kainan at may tamang pagkakasunod-sunod sa paghahain ng mga putahe. Proud ABC. Iyan ang mga dahilan kung bakit ipinagmamalaki kong ako'y isang ABC, American-born Chinese. Sabi nga ng kaibigan kong si Lian, we have the best of both worlds. Natuto kong gumalang at maging higit na bukas sa pagkakaiba-iba ng mga tao at lahi, tanggapin ang nakabubuti at iwaksi ang nakasasama. Ipinagmamalaki kong daladala ko ang pagiging episyente, maunlad at moderno ng bansang sinilangan ko, ang Amerika, subalit taglay ko rin ang ganda at halina ng makulay at mahabang tradisyon at kultura ng bansang sinilangan ng aking magulang, ang bansang China.